Puno ng paghanga ang mga mata ni Cassie nang makapasok siya sa loob ng magarbong mansyon. Halos hindi mapangalanan ang galak sa puso niya. Subalit nang magawi sila sa sala, ay umalingaw-ngaw ang malakas na pagbagsak ni Cassie sa sahig sa buong mansyon, kasabay ng matunog na ngisi ng kung sino sa harap niya. "What a mess!" sabi ni Eros Santiago, ang lalaking pumatid sa kanya. Agad na tumayo si Cassie at inambahan ng suntok ang binata. "Bakit mo ko pinatid? Sino ka ba?" "Oops, it's not my fault. Huwag ka kasing nakaharang sa daan." Aroganteng sagot naman ni Eros kay Cassie. Akmang aalis na sana si Eros nang bigla siyang hawakan ni Cassie sa braso at pinipilipit nito ang braso ng binata. Napadaing si Eros dahil sa sakit. Napaawang naman ang labi ng mga naroroon. "Stop! Nasasaktan na ako! Anong tinitingin niyo dyan, ha? Sasawayin yung babaeng to o mawawalan kayong trabaho." Sigaw pa ni Eros sa mga katulong na naroroon. "Talagang may gana ka pang mambanta, ah? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yung may ganang manigaw at magalit, ano? Sobrang arogante mo rin. Sino ka ba sa inaakala mo?" Ngunit natigilan si Cassie nang magsalita ang amo niya. "Wala ka naman sigurong balak na baliin ng tuluyan ang braso ng anak ko, tama ba?" Malumanay ngunit maotoridad na tanong ng ginang. Nabitawan ni Cassie si Eros at gulat niya itong pinasadahan ng tingin. Anak niyo po ang mayabang na to, Madam Mercedes?" Hindi makapaniwalang tanong ni Cassie. "Ha? Ako? Mayabang? Kapal rin ang pagmumukha nitong bagong katulong na nakuha mo, ma'am. I hate her. Fire her, ma'am, or else maglalayas ako." "But I'm sorry to disappoint you, son, but I can't. Ang daddy mo ang nag-hire sa kanya, and besides, kulang ang katulong natin dahil sa mga kagagawan mo." "What? I can't believe this. You messed the wrong arrogant trash." Hindi nagustuhan ni Eros ang sagot ng ina niya kaya't agad siyang umalis matapos sabihin yon. Habang naiwan naman si Cassie, natulala, nanginginig at naguguluhan. "I'm sorry po, Ma'am Mercedes. Hindi ko po alam na may anak kayo na kalahi ni Lucifer. Pasensya na po ah. Hindi ho kasi ako na-orient tungkol sa spoiled brat ninyong anak." "No worries, Cassie. I'm glad that you're not afraid of him. Hindi kita tatanggalin sa trabaho kagaya ng sinabi ko sa anak ko. Pero, gusto kong magmula ngayon ikaw na ang personal na maghahatid ng mga pagkain ni Eros." Sunod-sunod ang pagkurap ng mga mata ni Cassie dahil sa sinabi ng kanyang amo. Tumingin pa siya sa gawin ng kaibigan niyang si Ara na kagaya niya ay bakas rin ng gulat sa mukha. Bakit po ako? Nakita niyo naman po na ayaw niya sa akin. Baka po mag-away lang kami at magkapisikalan pa." Kamot ulo pang sabi ni Cassie na ikinatuwa ni Mercedes. "Takot ka ba kay Eros, Cassie?" "Hindi po no. Di naman nakakatakot yung anak niyo, ma'am. Nakakainis pa, oo." "Then, do what I've said. I'll double your salary, just make him mature enough to become our heir of our company." Natulala si Cassie habang sinusundan ng tingin si Mercedes na papaalis. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya alam kung anong klaseng gulo ang pinapasok niya. "Naku Cassie, anong gagawin mo ngayon? Tatanggapin mo ba yung offer ni Ma'am Mercedes? First day pa lang natin dito sa mansyon, ito nang nangyari. Bakit ba kasi hindi mo nalang hinayaan ang isang yun?" Nakabusangot na saad ni Ara, ang kaibigan ni Cassie. Umiling si Cassie at hinarap ang kaibigan. "Hindi ko napigilan, Ara. Ikaw ba naman pati rin ng isang 25 anyos na? Sino hindi init ang ulo? Buti na nga lang, hindi ganun kalakas ang pagbagsak ko eh. Kung hindi nasuntok ko na yung mukha nun." "Nakakatakot pa naman daw yun magalit, sabi ng mga kasambahay rito. Kakayanin mo kayong makasalamuha siya 24/7, Cassie? Buti na lang talagat sa kitchen area ako naka-assign. Ayokong makasalimuha si Sir Eros. Hindi ko yata kaya yun." "Kaya ko naman, hindi naman siya nakakatakot. Mukha ba akong magpapatalo? At isa pa, malaking opportunity to para sa akin, Ara. Mabilis ako makakaipon para mapaayos ang bahay namin." Nagpakawala ng malakas na buntong hininga si Cassie. Niyakap naman siya ni Ara. "Kaya mo yan, Cassie. Kapag hindi mo na kayang i-handle ang ugali ni Sir Eros, jombagin mo na lang." Biro pa ni Ara na siyang dahilan ng paghagik-hik ng dalawa. Ngunit naputol ang pagtawa nila nang magsalita si Eros na naroroon pala sa likod na nila.
Talagang may gana pa kayo magchismisan sa oras ng trabaho ha? Ganyan ba ang ugali ng mga squatters? Walang kwenta. Napayuko naman si Ara habang nagpipigil naman ng inis si Cassie na hinarap si Eros. Ganito rin ba kapag mayaman? Mahilig makinig sa usapan ng iba at talagang nakikisawsaw pa? Mas malala pa pala sa squatter kung umaste. Rebat ni Cassie at hinila na si Ara papasok sa kusina. Nalamukos naman ni Eros ang mukha niya habang sinasabunutan ng sarili. Ramdam na ramdam niyang pagkainis kay Cassie. Gusto niya yata talaga ng gulo Pwes pagbibigyan ko siya. Sabi pa ni Eros sa isip. Samantala, naging maayos naman ang unang 3 araw ni Cassie sa loob ng mansyon. Hindi niya nakakasalamuha si Eros dahil madalas itong wala sa bahay. Tingin mo ba uuwi pa si Sir Eros, Ara? Tanong ni Cassie sa kaibigan habang naglilinis. Oo, sabi ni Ma'am Mercedes. Ngayong araw daw ang balik noon, kaya't maghanda ka na. Alam mo naman kung saan siya allergic, di ba? Tumango naman si Cassie. Oo, ang kaso baka mag-away na naman kami. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo na lang, isa siyang matandang lalaki na ulyanin kaya't palaging galit. Biro ni Ara. Ngunit nahinto sila sa pag-uusap nang biglang lumapit si Eros sa gawin nila. Agad na napaayos ng tayo si Ara, habang si Cassie nagpatuloy lang sa paglilinis. Magandang araw po, Sir Eros. Nakabalik na po pala kayo. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Ara. Pasimple namang napairap si Cassie. I'm hungry. Tipid na sagot ni Eros. Ipagluluto ko po kayo, sandali lang po. No, itong si cheap girl ang gusto ko magsilbi sa akin. Make it faster. Pagputol ni Eros sa sinabi ni Ara at itinuro pa si Cassie. Pero hindi ako sa kitchen area naka-assign today, Sir Eros. Sagot ni Cassie. I don't care. Just do what I say. I'm the boss here. Gusto mang sumagot ulit ni Cassie ngunit hindi niya na nagawa dahil tinalikuran na siya ni Eros. Kaya't wala siya nagawa kung hindi ang ipagluto na lang ang binata. Ang akala ni Eros, mapapahiya niya si Cassie nang sandaling utusan niya ito na ipagluto siya. Ngunit nagkakamali siya. Dahil nang sandaling matikman niya ang luto ng dalaga, tila ayaw niya na itong tigilan at mukhang hinahanap-hanap ito ng panlasa niya. Where's my breakfast? Tanong ni Eros kay Cassie na ngayon ay naghahanda pa lang para sa almusal nila. Iahanda pa lang po namin, sir. Mapo muna kayo. Bagal! Pwede pa kibilisan dahil may pupuntahan pa ako. Hindi ka ba marunong mag-intay? Hindi na napigilan ni Cassie ang sarili. Ako pa bang mag-a-adjust? Hindi ko kasalanan na mababagal kayo. At hindi rin namin kasalanan, sir, na alas 4 pa lang ng madaling araw, breakfast na agad ang hinahanap nyo imbis na mag-jogging kayo. Napaawang labi ni Eros at bahagya pa siyang napayakap sa katawan niya. Hoy, anong ibig mo sabihin? Ba't kailangan ko mag-jogging, ha? Mataba ba ako? Kailangan ko bang mag-diet? Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ngayon ang 6-pack abs ko? Lihim namang natawa si Cassie at hinayaan na lang si Eros. Wala siyang balak na patulan ng isang yun. Anong nangyari? Ba't ang lakas na naman ang boses ni Sir Eros? Nag-away na naman ba kayo? Or pinakitaan ka ba niya ng abs? Sunod-sunod na tanong ni Ara kay Cassie nang sandaling makalapit ito sa gawin niya. Ewan ko rin sa isang yun, masyadong madaldal. Sinabihan lang na maghintay dahil hinahanda pa lang natin yung breakfast niya Nagmamaktol na parang bata. Tingin mo ba tama yung mga sinasabi ng ibang kasambahay rito, Cassie? Na ano naman? Na psychopath daw si Sir Eros. Natampal ni Cassie ang bibig ng kaibigan. Sira ulo, ibang usapan ng psychopath Ara. Alam mo ba ibig sabihin ng psychopath, ha? Hindi Kamot ulong sagot ni Ara. Hindi naman psychopath ang tawag kay Sir Eros. Sadyang arogante lang talaga siya. Hambog pero isip bata. Oo nga, tapos ikaw naman isang Amazona girl. Ni ayaw mo magpatalo sa amo natin Hinay-hinay ka naman. Baka imbis na hate ang maramdaman mo mauwi sa love yan. Pangaasar ni Ara kay Cassie. Sinamaan niya naman to ng tingin. Samantala, hindi naman mapaglagyan ng pag-iisip ni Eros sa sinabi ni Cassie. Mataba ba talaga ako? Pero nag-gym naman ako araw-araw. Ani Eros sa isip. Nang makita niya si Cassie na papalapit sa gawin niya, ay agad siyang tumayo. Hoy, cheap girl. Paano mo nasabing mataba ako, ha? Sagutin mo ako.
Sino ka para iwan akong naguguluhan, ha? Walang gana lang siyang tiningnan ni Cassie habang ang kasunod nitong kasambahay na si Aray naguguluhan sa nangyayari. Hindi ka ba talaga sasagot? Wala ka talagang kwenta? Ang ingay mo naman, sir. Para kang bata kung makapag-demand ng sagot sa akin. Big deal ba yung sinabi ko kanina? Tanong ni Cassie. Hindi, dahil hindi naman yung totoo. Ang akin lang, ba't kailangan kong mag-jogging kung hindi naman ako mataba? Napahilod sa sentido si Cassie at pinasadahan si Eros ng tingin. Patangu-tangu pa ito na siyang ikinainis lalo ni Eros. Hindi ka nga mataba. Mukhang hindi jogging ang kailangan mo, sir. O ano pala? Multivitamins. Masyado kayong patpatin para sa katawan nyo. Sagot ni Cassie na ikinasinghal ni Eros habang pinipigilan naman ni Arang matawa. What the heck? Ako patpatin? Baka gusto mo lang makita talaga ang abs ko. Oh, come on, cheap girl. Kilala ko yung mga katulad mo. Para-paraan lang kayo eh. Sorry to disappoint you, sir, pero hindi ko type ang mga may abs na lalaki. At para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng nagja-jogging mataba. May mga nagja-jogging din na ang gusto lang mabawasan ng stress. Try mo kaya, sir, para imbis na almusal sa ganitong oras ang hanapin nyo, peace of mind ang matagpuan nyo. At sa pangalawang pagkakataon, napaawang ang labi ni Eros at naiwan siyang tulala habang si Cassie naman ay nakangisi siyang tinalikuran. Samantala, habang abala si Cassie sa pagsasampay ng mga bedsheets nang lumapit sa kanya ang isang mistisong lalaki. Hey miss, andyan ba si Eros? Tanong pa ng binatang si Aladin kay Cassie. Si Aladin ay matalik na kaibigan ni Eros. Madalas itong dumadalaw sa mansyon ng mga Santiago upang ayain si Eros na maglaro ng golf. Andyan po sa loob, pasok na lang po kayo, sagot ni Cassie. Subalit na natiling nakatayo sa harap niya si Aladin at nakatitig lamang sa dalaga. Tila hinihipnotismo si Aladin sa taglay na ganda ni Cassie. Nang maramdaman ni Cassie ang titig ni Aladin, ay muli niyang hinarap ang binata. Bakit po? Hindi niyo po ba alam kung saan ang kwarto ni Sir Eros? Gusto niyo po ba na ihatid ko kayo? Really? Hindi ba abala sa iyo ang paghatid sa akin? Hindi naman po. Saglit lang naman po ang paghatid ko sa inyo eh. Nakangiting sagot naman ni Cassie. Katulad ng binatang si Aladin, tila hinihipnotismo rin si Cassie ng binata. Nakaramdam din si Cassie ng bahagyang pag-init ng pisngi niya. Okay, but would you mind if you just call me Aladin? Cut that, sir. Medyo nakakatanda kasi. Kamot ulong saad pa ng binata. Alanganin namang tumango si Cassie. O sige po, kung dyan po kayo komportable. At huwag ka na rin gumamit ng po. Masyado kasi talagang nakakatandang pakinggan. O sige, Aladin. Sumilay ang ngiti sa labi ni Aladin habang bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Cassie. Putik, ba't ang pogi-pogi nitong kaharap ko? Ang bait din. Sabi pa sa isip ni Cassie. Tara na? Ano nga palang pangalan mo? Okay lang ba na malaman ko? Cassie, tawagin mo na lang akong Cassie. Nahihiya pang sagot ni Cassie. Tumango naman si Aladin at nagsimula na silang maglakad papasok sa mansyon patungo sa kwarto ni Eros. Si Eros, masama ang timpla ng mukha nang makita niyang papalapit na si Cassie, kasama ang kaibigan nitong si Aladin na mukhang masayang masaya sa pinag-uusapan. Hindi pa man nakalalapit sa kwarto ni Eros ang dalawa, ay agad nang lumapit si Eros dito. Pagtikim ni Eros, nakuha niya naman ang atensyon ng dalawa at agad siyang nilapitan ni Aladin at inakbayan. Yo, Brad! What's up? Bakit hindi mo ako sinipot kagabi sa race? Sayang, ang dami pa sanang gustong makipag-car race sa'yo. I forgot. What are you doing here, lad? Tanong ni Eros sa kaibigan. I'm just visiting you at mukhang mapapadalas na. Bakit hindi mo naman sinabi na may maganda kayong maid dito? Is she new here? Hininaan ni Aladin ang huli nitong sinabi. Sapagkat naroroon pa rin si Cassie, hindi makatiempo na makapagpaalam para umalis na. Yes, and dude, she's not pretty. Wala kang taste. At ikaw naman, what are you still doing here? Go back to your work. Singhal pa ni Eros kay Cassie. Sige, Aladin, alis na ako ah. Pagkasabi nun ni Cassie, ay dali-dali siyang umalis sa harap ng dalawa. Naiwan naman si Eros na nagtataka dahil sa pagtawag ni Cassie sa kaibigan, gamit lamang ang pangalan. Anong ibig sabihin nun, lad?
Bakit hindi kanya tinawag na sir? Ngumiti sa kanya si Aladin at kamot ulong inakay siya papasok ng kwarto. Sinabi ko kasi na huwag masyadong formal. Nakakatanda naman kasi yun. Bakit ikaw? Gusto mo bang tinatawag kang sir, Brad? Oo no, dahil yun naman talagang tama. At isa pa, kasambahay namin siya kaya normal naman siguro na igalang niya ako, di ba? Teka nga lang, may gusto ka ba sa cheap girl na yun? Hindi siya sinagot ni Aladin. Bagkus, ngumiti ito sa kanya. Nakakadiri ka! Hindi mo ba alam kung gaano ka-Amazon ang isang yun? At isa pa nakakainis din yun. Magkakagusto ko na nga lang sa katulong pa. Hey, wag mong maliitin ang trabaho niya, Brad. Hindi mapapabilis ang gawaing bahay niyo kung wala sila. Hindi ka makakakain ng tama sa oras kung walang maids. Dahil wala tayong oras para ipagluto ang mga sarili natin sa sobrang busy. Shut up! I can cook for myself. Dami mong sinabi. Masyado kang bulag sa pag-ibig, Aladin. Kailan ba yung sunod na race? Pag-iiba ng topic ni Eros. About that, gusto mo bang sumali sa motor race? Sa susunod na araw gaganapin, kaso kailangan ng +1 at need ng babae. Pero available naman si LA, yung diehard na makuhang atensyon mo. Nakangising sabi ni Aladin. I'm in, pero iyo ako sa kanya. Diretsong sagot ni Eros. Bahala ka nga. Hindi pwedeng mag-entry ang walang +1. I have my ways. Sasali ka ba, lad? Yeah. At sinong babae na naman ang nabiktima mo, Aladin? Hoy, ang lalasa nabiktima ha. Parang pinalalabas mo naman na babaero ko, Eros. O bakit? Hindi ba? Hindi no. Tokis na to. Sa ating dalawa, mas marami kang babae. Ani Aladin. What? Hinuwat para kang babae. Sabihin mo na lang kung sino. Kagaya nga ng sinabi mo, Eros, I have my ways too. Ngumawi naman si Eros sa sinabi ng kaibigan. Samantala, sumapit ang hapon. Nakita ni Eros sa hallway si Ara, ang kaibigan ni Cassie. Pinasadahan niya ito ng mabuti at kamot ulong nilapitan. Hey, where's your twin? Tanong niya rito. Kamot ulo naman siyang tiningnan ni Ara. Sino hong twin? Si Cassie ho ba, sir? Nasa likod po ng mansyon nagpapakain ng mga aso. Bakit po? She did what? Ay, bingi lang. Nagpapakain ho ng aso. Kung gusto niyo po, puntahan niyo po siya. Pero wag niyo lang gugulatin dahil takot po siya sa aso. Kaso no choice dahil siyang nautusan ni Ma'am Mercedes. Mahabang litanya ni Ara. Bahagya namang napangisi si Eros at nakaisip ng kalokohan. Iniwan niya si Ara at tumungo sa likod ng bahay. Nakita niya rin si Cassie na tila takot na makalapit sa aso. Pero pinipilit nitong iabot ang mga dog food. Sa kabilang banda, naroroon si Cassie na sobrang bilis ng puso sa tuwing nilalagyan niya ng pagkain ng kainan ng mga aso na mas malaki pa sa kanya. Bakit ba kasi sa dami-rami ng pwedeng iutos sa akin ni Madam Mercedes? Dito pa ako napunta. Hoy, mga asong mas malaki pa sa katawan ko. Huwag niyo akong lalapain ha, makakatikim kayo sa akin. Pagkausap niya sa sarili at dinuro pa mga aso. Ngunit natigilan siya nang may matunog na ngumisi sa likod niya. Kaya't agad niya itong hinarap. Nalukot ang mukha niya nang makita niya si Eros na prenteng nakatayo habang nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo rito, sir? I'm just visiting my baby. Turo pa ni Eros sa mga aso. Baby? Mas malaki pa nga to sa akin. Sabi pa ni Cassie sa isip at saka muling bumalik sa pagpapakain ng aso. Bakit ganyan ka magpakain? Hindi sila mabubusog ng ganyang, Cassie. What a damn woman. Inis na kinuha sa kanya ni Eros ang paghawak niya ng dog food at ito na mismo ang naglagay sa bowl ng mga aso. Ang akala ni Cassie bumabait na si Eros, ngunit nagkakamali siya. Dahil nang sandaling makalapit si Eros sa mga aso, ay pinakawalan nito ang isa't inilapit pa sa kanya. Anong ginagawa mo, sir? Nanghihina na ang tuhod ni Cassie nang sandaling makalapit sa kanyang aso. Kailangan niyang maarawan kahit konti. Maglibot-libot muna kayo sa park. Ako nang bahala dito sa iba. Pero sir, hindi pwede. Kabilin-bilinan po kasi ni Ma'am Mercedes na wag na daw pong ilalabas ang mga aso. Pagsisinungaling ni Cassie. Ang totoo, ayaw niya lang talagang maiwan mag-isa kasamang aso na hindi ito nakatali. Ako na ngang bahala, di ba? Nakikinig ka ba? Do what I said, cheap girl. Umalis ka na.
Nanginginig man ay kinuha ni Cassie ang dog leash. Malalagot talaga sa akin ang lalaking to kapag nilapa ako nitong aso niya. Makikita niya talagang galit ng isang cheap girl. Inis na sabi ni Cassie sa isip niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit hindi pa man tuluyang nakalalayo si Cassie. Nakaramdam na siya ng paninikip ng dibdib. Nahihirapan siyang humingat maya-maya. Nawala na siya ng malay. Sa kabilang banda, naroroon si Eros. Ngingiti-ngiti habang papasok ng mansyon. Nakasalubong niya rin si Ara na agad na napahinto. Nakita niyo po ba si Cassie? Bahagyang tanong pa ni Ara kay Eros. Tumango naman si Eros, hindi mawala ngiti sa labi. Yeah, papunta siyang park ngayon para maarawan si Lash. Sagot ni Eros. Lash? Sino po yun, sir? My baby, bakit ba? May kailangan ka ba sa twin mo? Ha? Opo sana, teka sir, may anak na po ba kayo? Pero hindi po ba hapon na? Bawal pong ilabas ang bata pag hapon. At isa pa akala ko single kayo sir. Napalis ang ngiti ni Eros at napalitan ng sama ng tingin. Ano bang mga pinagsasasabi mo? Hindi mo ba alam na ang mga aso ko ay may mga kanya-kanyang pangalan? Po, hindi po. Wait sir, ano po bang ibig niyo sabihin? Aso ang kasama ni Cassie ngayong papuntang park? Tumango naman si Eros at muling umisi. Sunod-sunod ang pagkurap ni Ara at biglang namilog ang mga mata nito. Sir, bakit niyo naman hinayaan na malapit sa aso si Cassie? Ganun na ba talaga kasamang budhidi niyo? What? Ano ba mga pinagsasasabi mo? Di ba sabi mo takot sa aso yung twin mo? Kaya yun, tinulungan ko lang na ma-overcome yung fear niya sa dog. Masama ba yun? Pamimiloso po pa ni Eros. Umiling si Ara at agad na iniwan si Eros. Ang weird naman na magkaibigan na yun. Usal ni Eros sa sarili. Ngunit nagulat siya nang tuluyan siyang makapasok sa loob ng mansyon. Kunot noo siyang napatingin sa nagkukumpulang kasambahay sa sala. Anong nangyari dito? Nagawa niyo pa talagang magkasiyahan sa oras ng trabaho ha? Pangangaral ni Eros. Ngunit laking gulat niya nang makita niya si Cassie nakahiga sa sofa at pilit na ginigising ng kapwa kasambahay. Nakita rin ni Eros kung papaanong magkanda-ugaga ang ina niyang si Mercedes nang papasok ito ng mansyon kasama ang personal doctor nila. Mom, what happened? Tanong ni Eros. I don't know either, Eros. Hinatid na lamang siya ng kapitbahay natin. Wala raw malay na matagpuan nila si Cassie sa harap ng mansyon natin eh. Hawak pa rin si Lash. Sino ba kasi may sabi na ilabas ang aso? Galit na tanong ni Mercedes sa mga kasambahay. Nakaramdam ng kaba si Eros dahil alam niyang siyang may kasalanan kung bakit nawala ng malay si Cassie. Ganun na lang ba siya katakot sa aso? Pero what if nilapa siya ni Lash? Pero hindi. Walang galos. Baka panic attack lang. Sabi ni Eros sa isip. Muli niyang tiningnan si Cassie na ngayon ay chinecheck na ng doktor. Maya-maya pa'y tinurukan ito ng kung ano. Here's the medicine. I just wanted to inform you na please stay her away from the dog. She has allergic reaction. Allergies? May allergy sa aso si Cassie? Pero bakit naman hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Mercedes. Maybe she's not aware, Mrs. Santiago. What exactly kind of allergy, Doc? Pagsingit ni Eros sa usapan ng dalawa. Anaphylaxis, Eros. Sagot sa kanya ng doktor. What? Di ba maraming bawal pag ganyang allergies? Hindi makapaniwalang tanong ni Eros. Bahagya pa niyang nalakumo sa mukha dahil sa guilt. Yes, but so far, sa aso lang talaga siya allergic. Ang kaso nga lang medyo malala ang isang to. So kailangan na mailayo sa kanyang aso para hindi na maulit to. Payo pa ng doktor. Nakamamatay ba yun, Dok? Unfortunately, yes, it's possible. Mas lalo yatang nakaramdam ng konsensya si Eros. Hindi naman niya talaga intensyon ng nangyari. Ang nais lang niya ay pagtripan si Cassie para makabawi. Nang mga nakaraang araw kasi halos lahat ng tricks niya ay naiilaga ni Cassie. At siya pang nasasaktan dahil hindi pumapayag ang dalaga na hindi makaganti. At sa halos mag-iisang buwan na paninilbihan sa kanila ni Cassie, walang araw na hindi sila nag-aaway. Sumusobra na ba talaga ako? Tanong ni Eros sa sarili. Oo, kaya't ihanda mo na yung sarili mo dahil sure ako na kapag naging okay ang best friend ko, hindi yan papayag na hindi ka magagantihan. Imbierna ka? Singhal sa kanya ni Ara. Gulat namang napatingin si Eros dito.
O, ano bang sinasabi mo riyan? Wala akong alam no. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Masyado kang pakilamera. Sabi ni Eros at tuluyan nang bumalik sa kwarto niya. Ang lakas talaga ng pandinig ng magkambal na yun. Hindi kaya may lahi silang aswang? Napailing si Eros at pinilit na winawaglit ang mga naiisip niya. Makalipas ang 3 araw, naging maayos na ang pakiramdam ni Cassie ngunit puno ng galit ang kanyang dibdib para kay Eros. Anong balak mo, Cassie? Jojombagin mo ba ang isip batang yun? Tanong ni Ara kay Cassie. Kasalukuyan silang nasa garden ngayon at nagpapahinga. Katatapos lang kasi nilang magdilig ng halaman. Hindi lang jombag ang mapapala nun sa akin, Ara. Kung hindi ko lang iniisip ang pamilya ko sa probinsya, matagal ko nang nasaktang pisikal yang si Sir Eros. Namimihasa na masyado eh. Kaya nga kahit ako nagalit ng husto na makita ko siyang nakangiti pa habang wala kang malay. Nakakairita? Ganyan kapag walang puso, Ara. Umuwi lang siya ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ko palalagpasin ang ginawa niyang pantitrip sa akin. Gusto niya talaga ng laro Pwes pagbibigyan ko siya. Walang mapaglagyan ng galit ni Cassie para kay Eros. Kahapon pa nito hinihintay ang binatang umuwi. Dahil according kay Ara, nasa London si Eros kasama ang daddy niya for a business meeting. Bumalik na tayo sa loob, Cassie. Sabi ni Ma'am Mercedes, baka raw tanghali pang dating nila Sir Eros. Kaya dapat ihanda mo yung sarili mo. Kagaya ng sinabi ng kaibigan ni Cassie, tanghali nga nang dumating si Eros kasama ang ama. Bakas sa mukha ng binata ang pagod at puyat. Nakasuot pa ito ng business attire. Ngunit walang pakialam si Cassie sa pagod na nararamdaman ni Eros. Ang nais niya lang, makaganti. Kaya matyaga siyang naghintay sa muling paglabas ni Eros galing sa kanyang kwarto. What are you doing here? I'm hungry. Ipagluto mo ko. Malamig na sabi ni Eros kay Cassie. Akmang tatalikuran na siya ng binata nang hinawakan niya ito ng mahigpit sa pulsuhan. What? Are you deaf? Or sadyang hindi mo lang maintindihan yung sinasabi ko? I said I'm hungry. Ani pa ni Eros at marahas na tinanggal ang kamay ni Cassie. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ni Eros nang walang ano-ano ay sinampal siya ni Cassie. Kung tatanungin mo ako kung para sa ng sampal na yun, pues isa lang may sasagot ko, sir. Para yan sa lahat ng kasamaang ginagawa mo sa akin. Are you insane? Sino nagbigay ng permiso sa'yo para sampalin ako? Ni sarili ko ang magulang, hindi akong pinagbubuhatan ng kamay. Galit na sabi ni Eros at marahas siyang tinulak sa pader. Nag-iigting din ang panga ni Eros, ngunit nanatiling walang reaksyon si Cassie. Sino ka rin sa inaakala mo para pagtripan ako? Alam mo bang kamunti ka na akong mapatay dahil sa isip bata mong pamamaraan para lang makaganti sa akin? Galit ring sabi ni Cassie. O bakit? Buhay ka naman, di ba? Nasapak mo pa nga ako eh. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Huwag mo antayin na magalit ako, Cassie Wala akong pakialam sa galit na meron ka. Huwag mo lang subukan na ubusin ang pasensya ko, Sir Eros. Dahil baka hindi lang sapak ang abutin mo sa akin. Immature! Singhal ni Cassie at naglakad ng palayo. Huwag mo akong pagbantaan. Ang mabuti pa ipagluto mo ko or else sisisantehin kita. Magluto ka mag-isa mo, psychopath! Sagot ni Cassie gamit ang sapat na boses upang marinig siya ni Eros. Sinuntok naman ni Eros ang pader at bahagya pang hinawakan ng pisngi niyang namumula dahil sa sapak ni Cassie. Sigurado ba talagang babae yun? Hindi ba siya bakla? Mas malakas pa yata sa akin manapak ang cheap girl na yun Pagkausapan ni Eros sa sarili. Napahinto saglit si Eros nang mag-vibrate ang phone niya. Agad niya itong kinuha at ngumuwi nang nabasa ang text ng kanyang kaibigang si Aladdin. Nasa tapat ito ng gate nila kaya't walang ganang pinuntahan to ni Eros. Bakit hindi ka na lang dumiretso sa loob? Talagang pinalabas mo pa talaga ako Init-init dito Reklamo pa ni Eros sa kaibigan. Napangiti lang si Aladdin sa kanya at tumango. Actually, galing na rin ako dyan sa loob. Pauwi na sana ako kaso sabi ng mami mo nakauwi ka na raw. So, naisipan ko nakitain mo na lang ako rito. Kikitain? Ano ba kasing kailangan mo? May number ka ba ni Cassie, Brad? Masamang tinitigan ni Eros si Aladdin. Mukha ba kaming close nun para magkaroon ako ng number niya? At isa pa, sigurado ka ba talagang type mo yun? Ang cheap ng taste mo, pre. Ganda-ganda kaya ni Cassie. Hindi cheap ang tawag doon, Eros. Love yun. Love! Pakialam ko dyan. Labas na ako sa love-love mo na yan. Malis ka na nga. Panira ka ng hapon Tsk.
Nga pala, don't forget the motor race mamayang gabi ah. Mabuti na lang sakto sa dating mo yung resume ng race. Pagpapaalala pa ni Aladdin kay Eros. Umiling si Eros. Wala akong muse, di na ako sasama. Anito't kumaway sa kaibigan na papasok na sa kotse. Don't worry, ako nang bahala sa muse mo Eros. Just show up. Sabi ni Aladdin at tuluyan ang pinaandar ang kotse. Wala namang nagawa si Eros kung di ang magbuntong hininga. Nang sumapit ang gabi, pinatawag si Cassie ng kanyang babaeng amo na si Mercedes sa opisina nito. Nagtaka pang dalaga ngunit agad rin namang natumungo sa opisina. Pinapatawag niyo raw ako, ma'am. Bungad ni Cassie sa matanda. Tumango naman to at iginiya siyang umupo. Yeah, anyways, close ba kayo ni Aladdin, Cassie? Ho? Ni Sir Aladdin po? Hindi naman po ganun ka-close, ma Mercedes. Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Bawal po ba akong makipag-usap sa kanila, ma'am? Sunod-sunod na tumango si Mercedes at tumawa. Hindi ganon, huwag ka mag-alala. Ipinagpapaalam ka lang niya sa akin ngayong gabi kaya't magbihis ka na. Pumayag na ako dahil minsan ka lang namang makalabas ng subdivision. Go for it! Nakangiting ani ni Mercedes. Nagdadalawang isip naman na tumango si Cassie at tipid ng ngumiti. Opo, sige po, thank you po, ma Mercedes. Oh wait, wear a fitted jeans and shirt. That's an order from him. Kahit nalilito si Cassie, tumango na lamang ito bago nagpaalam na umalis. Hanggang sa makabihi siya, palaisipan pa rin sa kanya kung ano pumasok sa isip ni Aladdin para ilabas ngayong gabi. Sure ka ba na hindi date ang pupuntahan mo, Cassie? Tanong ni Ara kay Cassie habang inaayusan niya ito ng mukha. Ano bang klaseng tanong yan, Ara? Hindi ko nga alam na kaibigan ko na pala si Aladdin. Ay, taray! Hindi Sir Aladdin kung hindi Aladdin lang ang tawag. Malay mo naman, ngayong gabi ka ayaing maging girlfriend, kaya't hindi ka inaaya maging friend, diba? Jackpot ka na, day! Huwag kang delisyonal, Ara. Tama na nga yung kakaayos mo sa mukha ko't baka magmukha naman akong espasol niyan. Grabe sa espasol ah. Ayan o, okay na. Ang ganda-ganda mo na. Ang haba-haba ng hair mo. Imbierna ka. Natawa na lamang si Cassie sa tinura ni Ara. Nang maayos ng lahat, ay pumunta na siya sa gate ng mansyon dahil naghihintay na raw si Aladdin. Wow, what a pretty woman. Good evening, Cassie. Get in. Nakangiting sabi ni Aladdin kay Cassie. Pumasok naman sa passenger seat si Cassie at kinakabahan ng ngumiti. Saan ho ba tayo pupunta, Sir Aladdin? Ang galang naman. No worries, alam kong matutuwa ka. Here's a leather jacket. Isuot mo yan dahil masyadong malamig ang pupuntahan natin. Lihim na nagwawala ang puso ni Cassie nang sandaling iabot sa kanya ni Aladdin ang leather jacket. Napapikit pa siya nang magsimula na nitong paandarin ng kotse. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang huminto sila sa hindi pa kalayuan. Anong gagawin natin dito, Aladdin? Natawa pa si Aladdin at umiling. Itinuro niya rin ang motor na nakaparada at inaya si Cassie. Ito ang gagamitin natin, Cassie. We're going to a motor race. Okay lang ba sa'yo? Wala namang mapaglagyan ng galak sa puso ni Cassie. Hanggang sa makaangkas siya sa motor ni Aladdin ay nakangiti pa rin to. Kahit kabado ay hindi pa rin maiwasan ng dalagang matuwa at makaramdam ng excitement. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya makakakita ng motor race. At ang pinakamaganda ay isa siya sa angkas ng mga racers. Sa kabilang banda naman, naroroon na si Eros na bagot nang naghihintay sa kaibigan niyang si Aladdin. Habang nakabusangot na umiiwas sa mga babaeng naroroon sa lugar kung saan gaganapin ang motor race. Hey, Eros! It's been a while ah. Do you have a muse? Tanong ni Ella, ang babaeng matagal nang may gusto kay Eros. I don't need one, Ella. Pero hindi pwedeng mag-race ng walang muse. I'm available tonight. Gusto mo bang ako na lang? Napahilot ng sentido si Eros at umiwas ng tingin. Masyadong malapit sa kanya si Ella at naaasiwa siya sa lantad nitong hinaharap. Pwede bang isuot mo yung jacket mo? Akong nilalamig para sa'yo eh. Masungit na sabi pa ni Eros. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matanaw niya na ang motor ng kaibigan niyang si Aladdin. Ngunit napakunot ang noo niya ng may kaangkas tong babae. Mukhang may muse nang kasama si Aladdin. Ikaw na lang yatang wala pa.
Ani Ella na naroroon din ng tingin sa gawin nila Aladdin. I have my ways. Pwede ako mamili sa mga naroroon. Wag lang ikaw ang maging muse ko. Seryosong sagot ni Eros at lumapit sa gawin ni Aladdin. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang makilalang kasama nitong babae. What the heck, Aladdin? Ba't kasama mo rito ang cheap girl na yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Eros nang sandaling makalapit ito. Grabe ka naman kay Cassie. Look at her. She's so gorgeous. Hindi nga halata na she's your maid. At ang isa pa, pinaalam ko siya sa mami mo, okay? Kahit na. Ikaw na babae ka. Alam mo bang ipinunta mo rito? 50-50 ang buhay mo rito. Hindi maintindihan ni Eros kung bakit siya nakakaramdam ng galit. Alam niya na wala siyang dapat na pakialam kung ano man ang mangyari kay Cassie. Ang KJ mo rin ano? Minsan lang ako maka-attend sa ganitong event. Tsaka alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Aladdin. Sagot ni Cassie at ngumiti. No, hindi ako makakapayag. Ano bang problema mo, Eros? Are you insane? I'm just concerned, Aladdin. Really? Ikaw concerned? Come on. Hindi ka nga raw humingi ng sorry kay Cassie after what you did to her last week. Tapos ngayon, you're acting so nice? Stop! Let's go, Cassie. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Eros sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang mali ang ginawa niya kay Cassie pero hindi niya inaasahan na aabot sa punto na yon. Balak niya na nga sanang humingi ng tawad ng araw na sinapak siya ni Cassie. Pero dahil naunahan siya ng inis, ay hindi niya nagawa. You're in love, Eros? Napaigtad si Eros dahil sa gulat. Sumama ang timpla ng mukha niya nang makitang nakangiti si Ella sa harapan niya. I'm not. Singhal niya pa rito at nilisan ng lugar. Makalipas ang isang linggo, matapos ang nangyari sa motor race, ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Natigil na ang pampaprank ni Eros at naging tahimik ito at hindi sanay ang mga taong naroroon sa mansyon, lalo na si Cassie na siyang laging target ni Eros. Ano kayang nangyayari kay Sir Eros? Biglang bumait ah. Tingin mo ba may taning na ang buhay niya, Cassie? Tanong ng kaibigan ni Cassie na si Ara sa kanya. Hindi naman siguro, mas okay na nga ganito para peaceful ang buhay ko. Anyway, ano nga palang nangyari sa date niyo ni Sir Aladdin? Hindi ka man lang nagkwento, isang linggo na nakakalipas. Ang sama mo naman, Preni. Sorry, nawaglit kasi sa isip ko eh. Actually, hindi naman siya date, kaya't paawat ka no. Pero nag-enjoy ako dahil motor race ng pinuntahan namin. Bulong ni Cassie. Talaga? Dapat isinama niyo rin ako eh. Eh, ano nangyari? Panalo ba kayo? Oo, nanalo kami. Magaling pala si Sir Aladdin magkarera. Alam mo rin bang nandun din si Sir Eros? Sabi pa nga ni Sir Aladdin, kasali rin si Eros sa race. Pero nung nagsimula, nawala na siya. Umuwi na raw. Pagkukwento ni Cassie. Bakit naman? Eh di nag-away na naman kayo ron. Umiling si Cassie. Hindi. Sila ni Sir Aladdin ang nagkasagutan. Mukhang bad trip si Sir Eros na makita kong kasama si Sir Aladdin eh. Ayaw niya akong payagan na gawing muse dahil delikado raw. Kaya yun, nagkainitan sila. Oh my gosh, hindi kaya yun ang dahilan ng pagiging tahimik ni Sir Eros, Cassie? Baka naman may gusto na sa'yo si Sir Eros. Hinampas naman ni Cassie sa balikat si Ara. Manahimik ka nga. Baka may makarinig kung ano pang isipin nila. Hindi ganun yun, okay? Imposible naman yung sinasabi mo. Baka kamo nananahimik siya dahil na-realize niya na wala talaga siyang puso. Kasi nga, nang banggitin ni Sir Aladdin ang tungkol sa hindi paghingi ng tawad sa akin ni Sir Eros, matapos niya akong pagtripan. Ayun, natahimik ang loko. Iba naman yun kasi. Malakas talagang kutob ko nang dahil sa araw-araw ng pambubwisit sa'yo ni Sir Eros. Na-fall na siya sa'yo. Sure ako dun, Day. Tila kinikilig pang ani ni Ara. Tigilan mo nga yung kakabasa mo ng pocketbook dahil pati ang utak mo nalalaso na. Bumungis-ngis lang si Ara at nagpatuloy sa pang-aasar kay Cassie. Ngunit nahinto sila nang bigla nilang marinig ang ingay sa salas. Mukhang nagtatalo pa rin sila hanggang ngayon na. Bulong ni Ara. Anong ibig mo sabihin? Kanina pa ba sila nagtatalo? Kagabi pa. Mukhang ayaw ni Sir Eros sa gustong mangyari ng daddy niya kaya't patuloy siya sa pakikipagtalo. Kawawang Sir Eros, walang sariling desisyon sa buhay. Hirap namang maging mayaman.
Katulad na lang to sa mga nababasa ko sa mga pocketbooks. Curious namang tumingin si Cassie kay Ara. Bakit? Ano bang nakalagay sa binabasa mo? Lito pang tanong niya. Alam mo kasi Cassie, sa mga katulad ni Sir Eros, wala silang karapatang magdesisyon para sa sarili nila. Baka nga kaya siya todo tutol dahil naka-arrange marriage na siya. Oh my gosh! Hindi ko yata kayang matali sa taong hindi ko naman mahal. Nakaramdam naman ng awa si Cassie para kay Eros. Hindi niya inaasahan na ganun palang kapalaran na mayayaman. At sa puntong yon, mukhang naiintindihan na ni Cassie kung bakit ganun na lamang ang ugali ni Eros. Nang sumapit ang gabi, ay hindi makatulog si Cassie kahit nagpasya siyang lumabas at pumunta sa garden para magpahangin. Ngunit nagulat siya nang makita niya rin si Eros. Mabigat ang sunod-sunod nitong buntong hininga at may hawak na sigarilyo. Ang gusto ko lang naman makalanghap ng sariwang hangin, hindi usok ng sigarilyo. Mapaklang sabi ni Cassie. Tumingin naman sa gawin niya si Eros. What are you doing here? Pasensya na ho sir, hindi kasi ako makatulog eh. Gusto niyo po bang mapag-isa? Aalis na lang ho ako. No, you can stay here. Okay po, salamat. Ayos lang po ba kayo, sir? Yeah, bakit? Ikaw, ayos ka lang ba? Tumango si Cassie. Sinenyasa naman siya ni Eros na maupo sa tabi nito. Nakakapagod siguro maging mayaman no, sir? Hindi naman. Mas napapagod ako sa bigat ng obligasyon na hindi ko naman ginusto. Mapait na saad ni Eros. Mukhang ang lalim ng pinaguhugutan niyo, sir ah. Yeah, to be honest. Hindi ako natutuwa sa kung meron ako ngayon. Eh di itapon niya ang sigarilyo niyo, sir. What? Biro lang. Pero seryoso? Kapag nabibigatan ka na, sir, pwede mo namang bitawan. Pwede kang magpahinga. Lahat naman tayo may karapatang magpahinga eh. Seryosong sabi ni Cassie. My dad wants me to manage our company, but I don't want to. Ayoko sa kumpanya nila. Ayoko na habang buhay magiging sunod-sunuran lang nila ako. I hate it. I hate my life for being an ally of my own family. Emosyonal na sabi ni Eros. Hinawakan naman ni Cassie ang balikat ng binata na ikinagulat nito. Alam mo, sir, may karapatan ka namang tumanggi sa mga bagay na ayaw mo talaga. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo. Really? Eh, ikaw? Anong gusto ng puso mo? Si Aladdin ba? Natawa naman si Cassie at nahampas niya pa sa balikat si Eros. Sira ulo ka, sir. Hindi ano? Crush ko siya, oo, pero wala naman akong balak na higitan pa yun. Sobrang layo ng estado ng buhay namin. Hindi ako nababagay sa kanya. Nakangiting sagot ni Cassie. Mabait naman si Aladdin. Babaero nga lang. Oo nga sir eh. Eh ikaw sir, yung babae ba na nakalingki sa'yo dun sa lugar kung saan ginaganap ang motor race, girlfriend mo? No. Ba't mo naman naisip yun? Wala lang sir. Eh bakit nga pala kayo umalis? Hindi kayo sumali, sayang naman. Sa totoo lang, bigla akong nahiya sa'yo eh. Ha? Naguguluhang ani ni Cassie. Yes, kasi totoo naman yung sinabi ni Aladdin. Muntik na kitang mapatay pero hindi man lang ako humingi ng tawad. That's why, I'm sorry Cassie. I didn't mean to hurt you that much, I swear. I just wanted to tease you. Sinserong paghingi ng tawad ni Eros. Kumurap-kurap pa si Cassie at walang ano-ano yung ngumiti. Marunong ka naman pala sir humingi ng tawad. Dapat noon pa ginawa mo na. Pero okay lang, may mali rin naman ako eh. Sana lang wag maulit yun sir ha. Kasi alam mo na, malakas naman akong manapak. Humagalpak naman ng tawa si Eros. Ang totoo, takot na talaga ako sa'yo. Ang Amazona mo, mas lalaki ka pa kung umasta kaysa sa akin eh. Ganun talaga kapag batak magbanat ng buto, sir. Masaya bang maging mahirap, Cassie? Seryosong tanong ni Eros. Napangiti si Cassie at umiling. Hindi, sir. Sobrang hirap maging mahirap. Yung tipong maiiyak ka na lang kapag nagkasakit ng isa sa mga kapamilya nyo at wala kayong perang pampagamot. Grabe ang sakit sa puso nun. Pero alam mo, masaya ako sir. Dahil salat man kami sa pera, mayaman naman kami sa pagmamahal ng magulang.
Sana pala naging mahirap na lang kami. Para may mapagmahal akong parents. Nakita ni Cassie ang pagtulo ng luha ni Eros. Hindi niya maiwasang maawa sa binata. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya para yakapin si Eros. Habang si Eros ay gulat ang nararamdaman ngunit hinayaan niya lamang na yakapin siya ni Cassie. Sapagkat nararamdaman niya ang panandaliang kapayapaan sa mga yakap ni Cassie. Magmula ng gabing yun, naging maayos ang pakikitungo ni Eros kay Cassie. Naging close na rin ang dalawa, bagay na ipinagtataka ng mga tao sa mansyon. Good morning! Anong breakfast natin ngayon, Cassie? Masiglang tanong ni Eros nang mapunta siya sa kusina. Good morning din po, Sir Eros. Nagluto po kami ng beefsteak eh. Dahil sabi ho ni Ma'am Mercedes, yun daw po ang paborito niyong kainin sa umaga. May bacon din pong niluto si Ara. Sagot naman sa kanya ni Cassie. Naks, mukhang mapapa-heavy breakfast ako ngayon ah. Bakit? Diet ka ba, sir? Kasi kung oo, ay naku, wag ka na mag-diet. Masyado ka ng payat. Dapat sa inyo magpataba. Biro pa ni Cassie. Ang alam ko, magandang katawan ko. Talaga, sir? Bakit hindi ko alam? Palagi kasi tayong nagkikita rito sa mansyon. Pero ang sabi ng mga kasamahan ko sa gym, maganda raw ang katawan ko. At saka bakit na ako nag-e-explain halata naman, di ba? Biceps pa lang, ulam na. Itinuro pa ni Eros ang biceps niya. Napangiwi naman si Cassie. Buto-buto ka mo. Ay naku Sir Eros, ang mabuti pa kumain na lang kayo. Ang dami niyo pang say eh. Marami pa kaming trabaho kahit maiwan na kita riyan. Pwede bang samahan mo muna akong kumain? Malumanay na sabi ni Eros. Pasensya na, sir. Hindi ho kasi pwedeng magsabay sa pagkain po ang katulong at amo. Iyon po ang kabilin-bilinan ni Ma'am Mercedes. Nakaramdam ng panghihinayang si Eros. Kahit kasi hindi niya aminin sa sarili, ramdam niyang nahuhulog ng loob niya kay Cassie magmula nang yakapin siya nito ng gabing iyon. Ganun ba? Sayang naman. O sige, you can leave now. Matapos mag-breakfast ni Eros, agad siyang tumungo sa kondo ni Aladdin. Nais niyang humingi ng tawad sa kaibigan. Wow! Himalaya at naparito ka! Sarkastikong ani ni Aladdin kay Eros nang pagbuksan siya nito ng pinto. Patuloyin mo nga muna ako bago ka magsungit. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, no? Anong ginagawa rito ng isang Santiago sa kondo ko? Susuyuin mo na ba ako, ha? Oo, kaya makipag-race ka na sa akin. Lumiwanag naman ang mukha ni Aladdin at agad dong pumayag. Pero napalis rin ng excitement niya nang ayain siya ni Eros sa loob at itinuro ang video game niya. Buisit! Akala ko pa naman literal na race. Natawa naman si Eros. Look, I'm sorry, Brad. I didn't mean to say those words. Believe me. Talagang sineryoso mo, ano? O sige, patatawarin kita. Basta pumayag ka na maging CEO ng kumpanyang malapit ko ng buksan. O kaya naman, sosyo tayo. Ano? Napairap si Eros sa kawalan. Ano namang klaseng kumpanya naman yan? Tatawagin natin to na Grand Prix Team. Isa tong racing team, Brad. Kung saan tayong may-ari ng sasakyan. Tayong kukuha ng driver at iba pa. Tayo rin na mag-held ng race dito sa Pilipinas. May local at international na race para naman fair. What do you think? Napangiti si Eros at napailing. I don't know. Bigyan mo ako ng panahon para makapag-isip. Hindi ako pumunta rito para dyan. I have something to confess, Aladdin. Namilog naman ang mata ni Aladdin at bahagya pa itong napalayo kay Eros. Eros, straight ako. Sorry brad hindi kita type. What? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi rin kita type, baliw. Bakit kasi may nalaman lamang ka pang confession dyan? Ano ba kasi yun? Don't tell me, may nagawa kang mali Hoy, pinagtirpan mo na naman ba si Cassie? Langya ka talagang spoiled brat ka no? Pwede ba manahimik ka? Hindi ganun yun. Okay na kami ni Cassie, we're friends. But lately medyo weird ng pakiramdam ko Wait, don't tell me you like Cassie. Sunod-sunod ang pagkurap ni Eros at napaiwas ang tingin sa kaibigan. Wow, unbelievable! From enemy to lover ba ang atake nito? Hindi nga matatawag na enemy to lover kung hindi niya naman alam na gusto ko siya. At sure ako na hindi niya ako magugustuhan. Paano ka magugustuhan kung hindi ka naman naamin? Umaamin ka muna kasi.
Hindi ba gusto mo siya? Binato naman ni Aladdin si Eros ng unan. Hindi no, tropa lang ang turing ko doon. Alam ko kasi na matagal mo na siyang gusto. Pero hindi mo lang maamin dahil pinangungunahan ka ng inis. Kaya sige na, umamin ka na. Nakahinga naman ng maluwag si Eros sa narinig. Niyakap niya pa si Aladdin sa sobrang tuwa. Thanks Brad, akala ko talaga gusto mo rin si Cassie. Ang bait-bait mo kasi sa kanya. Porket ba mabait sa taong gusto na agad? Human decency kasi ang tawag doon, Eros. Palibasa wala kang social life. At isa pa, yung kaibigan niya ang type ko. Kamot ulong sabi ni Aladdin. Di umamin ka rin. Ayoko. Ang amasonan ng mag-best friend na yun. Sagot ni Aladdin. Natawa naman sila pareho. Samantala, nakatulala naman si Cassie habang nakaupo sa bench na naroroon sa garden ng mansyon. Pasado 7:00 na ngunit hindi pa rin umuwi si Eros. At hindi maintindihan ni Cassie kung bakit nakakaramdam siya ng pag-aalala. At hindi niya rin maintindihan kung bakit palagi niya itong gustong makita. Hindi ko inaasahang makikita kita rito, Cassie. Napatayo si Cassie at napatingin kay Eros na nakatingin sa kanya. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Cassie. Sir Eros, kayo po pala. Saan po kayo galing? Gustong pagalitan ni Cassie ang sarili dahil sa tanong na yon. Sa kondo na Aladdin. Bakit? Namiss mo ako agad? At bakit ba sir ka ng sir? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Diba sabi ko nga sa'yo na kapag tayo lang naman ang tao, Eros na lang yung itawag mo sa akin. Nakangiti pa rin sabi ni Eros. Pasensya na, hindi lang ako sanay. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero busog pa naman ako kaya ayos lang. Mabuti naman at nandito ka na. I have something to tell you, Cassie. Ano yun, Eros? Umupo si Eros sa tabi niya at ilang beses na kinurot ang sarili bago nagsalita. Ayos lang kung magalit ka o iwasan mo ko. Pero sana, maniwala ka. Dahil sincere ako. I like you, Cassie. No. I think I'm in love with you. Siguro tama nga si Aladdin na kaya palagi kitang pinagtitripan para magpapansin sa'yo. At siguro tama nga sila na noon pa, gusto na kita. Pero hindi ko lang makita dahil galit pa ako sa'yo. Ha? Paano nangyari yun, Eros? I don't know, Cassie. Nagkusa at gusto kong humingi ng tawa dahil nagalit muna ako sa'yo bago kita minahal. I'm sorry, Cassie. Alam kong mahirap paniwalaan to and I understand. And I allow you to punch me. At okay lang rin na magalit ka. Ngunit imbis na mainis si Cassie, ay natawa siya dahil para sa kanya sobrang cute ng ekspresyon ni Eros ngayon. Hindi niya rin maiwasang matuwa dahil sa wakas, naiintindihan niya na kung bakit bigla siyang naging maalalahanin pagdating kay Eros. Nakakatuwa ka, Sir Eros. Pero imbis na mainis ako dahil dyan sa confession nyo, paghanga pa ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil sobrang tapang mo sa part na aminin mo yung feelings mo para sa akin, sa kabila ng mga nangyari sa atin. Kahit hindi ka sigurado kung anong reaksyon ko, kung matutuwa ba ako o makakatanggap ka na naman ng suntok galing sa akin. Sinubukan mo pa rin sabihin sa akin. Thank you sa pagiging honest mo, Sir Eros. Ang totoo nga nanginginig ako ngayon. Look at my palm. Pinapawisan. Hawakan mong noo ko, sobrang init dahil sa kaba. Pag-amin ni Eros at kinuha pa ang kamay ni Cassie para ilapat sa noo niya. Agad namang binawi ni Cassie ang kamay niya dahil tila na kuryente siya ng mga kamay ni Eros. Ang totoo gusto rin kita, Eros. Halos maubusan ng hangin si Cassie nang sandaling sabihin niya yon. Kinakabahan siyang tumingin kay Eros na ngayon ay nakabuka ng bibig. Sir Eros, ayos lang ho ba kayo? Oo. Teka, gusto mo rin ako? Kailan pa? Kahapon lang siguro, sir. Biro pa ni Cassie. Okay lang kahit kani-kanina lang. Cassie, ang mahalaga, gusto mo rin ako. Hindi mapangalanan ng tuwa sa puso ni Eros. Sa sobrang tuwa niya, agad niyang niyakap si Cassie na ikinagulat ng dalaga. Kakatakot ka naman matuwa, Sir Eros. Sorry, hindi lang ako makapaniwala. Ano nga bang sunod nito, Cassie? Should we kiss? Agad na naitulak ni Cassie si Eros at inambahan to ng suntok. Natawa naman si Eros habang nakataas ang dalawang kamay.
Walang ganyanan, Sir Eros. Baka masaktan kita, ha? Binibiro lang kita kasi. I'm sorry. Pero hindi ko talaga alam kung anong susunod. Manliligaw na ba ako? Can I court you, Cassie? Ganyan nga. Oo, sige. Sinasagot na kita. Napabungis-ngis pa si Cassie dahil sa muling pag-awang ng labi ni Eros. Pero nagulat na lamang nang biglang matumba si Eros. Sir Eros! Natatarantang nilapitan ni Cassie si Eros na ngayon ay wala ng malay. Agad siyang kumaripas ng takbo papasok ng mansyon upang humingi ng tulong. Mabuti na lang at gising pa ang mga kasama niya. Samantala, nang imulat ni Eros ang kanyang mga mata ay ang Mommy Mercedes niya na bumungad sa kanya. Mom? What are you doing here? Takang tanong ni Eros. Binabantayan ka, Eros. Bakit naman po? Nawalan ka ng malay, anak. Mabuti na lang at nakita ka ni Cassie. Kung hindi, baka napano ka na. Sagot ng mommy niya. At doon lang naalala lahat ni Eros at nakaramdam ng hiya nang pumasok si Cassie sa kwarto niya. Gising na po pala kayo, sir. Ayos na po bang pakiramdam nyo? Baka sa boses ni Cassie ang pag-aalala. Napangiti naman si Eros at tumango. Oo, pasensya ka na sa abala, ah. Ang totoo, nahimatay lang naman si Eros dahil sa sinabi ni Cassie. Mukhang hindi niya kinayang narinig niyang galing sa dalaga. Mom, can I talk to her? Yung kami lang? I need to ask something about kay Aladin. Palusot ni Eros. Tumango naman si Mercedes at lumabas na. Bakit? Anong meron kay Aladin? Tanong ni Cassie nang makalabas na si Mercedes. Wala, palusot ko lang yun para masolo kita. Totoo bang girlfriend na kita, Cassie? Kailangan ko pa bang ulitin? Baka mamaya mahimatay ka na naman dyan, Eros. Wow, wala nang sira. So, totoong girlfriend na nga kita? So, pwede na tayong mag-kiss, Cassie. O sige, Eros. Talaga? Lumiwanag ang mukha ni Eros at umayos ng upo. Oo, basta hetong kamao ko ang hahalikan mo, ah. Magpagaling ka na lang dyan. Daig mo pang babae kung umasta. Damot. Anyways, should I tell to my mom about our relationship, Cassie? Agad namang umiling si Cassie. Wag, sigurado akong magagalit yun. Pwede bang ilihim muna natin to? Natatakot kasi akong mawalan ng trabaho, Eros. Okay, as long as you're my girlfriend. Thank you, Eros. Nakangiting sabi ni Cassie. You're welcome, Cassie. I love you. Mahal din kita, Eros. Mabilis lang lumipas sa mga araw, linggo, hanggang sa umabot ng isang buwan ng relasyon ni Cassie at Eros. Naging maayos naman ang relasyon nila kahit patagulang kung magkita sila. Hey, akala ko hindi ka makakapunta rito, Cassie. Nakasimangot na sabi pa ni Eros. Sorry, kinausap pa kasi ako ng mami mo. Umupo si Cassie sa tabi ni Eros. Agad naman siyang niyakap ng binata at ginawaran ng halik sa pisngi. Kasalukuyan silang nasa garden at naging meeting place na nila ito tuwing tapos na ang working hours ni Cassie. You know what? Ayoko na sa setup na to, Cassie. Gusto ko nang i-public ang relationship natin. Ayokong pahirapan pa kita eh. Alam kong pagod ka na pero mas pinipili mo pa rin na pumunta rito. Ayos lang. Ginusto ko naman to. At isa pa tingin ko. Wag muna. Lalo pa ngayon may problema raw ang kumpanya ninyo. Tama ba? Yeah, but I can manage naman. Alam ko namang nahihirapan ka rin eh. Huwag kang magpanggap kapag akong kaharap mong Eros. Alam kong ayaw mo na nagmamanage ng kumpanya ninyo. Inihilig naman ni Eros ang ulo niya sa balikat ni Cassie. Yeah, but I don't have any choice. Araw-araw akong pagod kaya't dapat gabi-gabi akong may kiss, Cassie. Ayan ka na naman sa kiss na yan eh. Hindi ka ba matutulog ng walang kiss, Eros? Magmula na maging girlfriend kita, nahirapan na akong matulog pag walang kiss galing sa'yo, Cassie. Napaismid naman si Cassie at napailing na lamang. Mas lalo yatang naging isip bata si Eros pagdating sa kanya. What if tuluyang bumagsak ang kumpanya ninyo? At para maisalba yun, pipilitin ka nilang ipakasal sa iba, Eros. Magpapakasal ka ba? Bigla ang tanong ni Cassie. Hindi no, kapag nangyari yun, itatanan kita, Cassie. Sa ayaw at sa gusto mo. Ayokong matali sa hindi ko naman mahal. Maawa ka sa akin. Ikaw talaga? Mabuti yun dahil hindi rin ako makakapayag. Umayos ng upo si Eros
At iniharap nito sa kanya si Cassie. Mahal na mahal kita, Cassie. Sambit nito at inilapat ang labi sa labi ni Cassie. Gulat naman ang naramdaman ni Cassie ng sandaling yun, ngunit agad rin siyang nakabawi. Samantala, muling dumaan ang mga araw at buwan at mas lalong umusbong ang pagmamahalan nila Cassie at Eros. Umabot ng 5 buwan ang relasyon nila. Ngunit katulad ng napapanood natin sa TV o nababasa natin sa pocketbook, hindi lahat ng love story palaging masaya. Dumating kasi ang araw na kinakabahala ni Eros at Cassie. Bakit ka na kasi mangot? Galit ka ba? Sorry na, Cassie. Hindi ko naman kasi alam na ayaw mo sa matcha. Pagsuyo ni Eros kay Cassie. Pinipilit kasi nito na painumin ng matcha latte si Cassie nang mag-date sila na ikinainis ng dalaga. Okay lang. Ang akin lang, bakit hindi mo sinabi sa akin na may relasyon pala si Ara at Aladdin? At ikaw naman, Ara, hanggang kailan mo itatago sa akin? Dinuro pa ni Cassie ang kaibigan. Sira! Hindi pa nga kami. Gusto pa lang manligaw. Huwag mo akong igaya sa iyo na 1 segundo lang nagpaligaw, ano? Eh kasi mahal namin ang isa't isa, Ara. Diba, Cassie? Singit naman ni Eros. Che, umalis ka riyan. Ngunit hindi nagpatinag si Eros. Kaya't agad niyang niyakap ang dalaga na sana pala hindi niya ginawa dahil biglang pumasok ang mamit daddy niya. Anong ibig sabihin nito, Eros? Cassie, may relasyon ba kayong dalawa? Umalingaw-ngaw ang boses ng mama ni Eros sa buong mansyon nang madatnan sila nito na nakayakap sa isa't isa. Ma'am, let me explain. Explain what? Kitang-kitang ebidensya, Eros. Kaya pala ayaw mong sumama sa akin para ipakilala sa mapapangasawa mo dahil sa katulong na yan. Saad pa ng daddy ni Eros. Umiling naman si Eros. I told you, Dad, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Huwag ka nang sumagot sa daddy mo, Eros. Para rin naman to sa future mo. Wala kang mapapalaki kasi. Katulong lang siya. At ikaw naman na babae ka. Pinagkatiwalaan kita pero tatraydorin mo kami? Nagawa mo pang landiin ng anak ko? How dare you? Akmang sasampalin ni Mercedes si Cassie nang harangin to ni Eros. Stop, Mom! My gosh, Eros. Nalaso ng utak mo ng babaeng yan. Ayaw na ayaw ko nang makitang pagmumukha niya sa pamamahay ko. Lumayos kayong dalawa ng kaibigan mo at huwag mo nang guguluhin panganak ko. Hinilan ni Mercedes si Eros palayo kay Cassie. Wala namang nagawa si Cassie kung hindi umalis kasamang kaibigan niyang si Ara. What the heck, Mom? Dad! Bakit pati personal kong buhay pinakikialaman niyo? Sinabi ko naman na ayoko ngang magpakasal sa lintik na Ella na yun. Malakas na sinampal ni Mr. Santiago si Eros. Huwag mo kaming masigaw-sigawan, Eros. You're nothing without us. Kaya't huwag kang umastang kaya mong sarili mo. Dahil alam nating pareho na hindi ka mabubuhay kung walang kayamanan namin. At sa sandaling sumunod ka sa babae na yun, tapos na rin ang relasyon namin sa iyo bilang mga magulang mo. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Eros. Naiwan siyang lumuluha sa sala habang palabas ng mansyon si Cassie at Ara. Wala siyang ibang nagawa kung hindi tanawin to habang bumubuhos ang luha. Magmula noon, bumalik sa dati ang pag-uugali ni Eros. Hindi na rin siya makausap. Kahit ng mga magulang niya, ay hindi niya na kayang kausapin. Wala pang 1 buwan mukha ka ng lantang gulay, Eros. Kung gusto mo pang makita si Cassie, mayos ka naman. Mahal ka ng tao kahit gumawa ka ng paraan para makasama siya. Hindi yung ganito. Trentahin ka na eh. Kaya mo nang suwayin ng mga magulang mo. Sapat na yung naipon mo para maging CEO sa ino-offer ko sa'yo. Kaya kung magbagong isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Muling bumuhos ang luha ni Eros nang mabasa ang text ng kaibigan niyang si Aladdin. At agad na itong kumilos. Kinuha niya lahat ng ATM niya sa safety box na matagal niya nang tinatagot ng impake. Nadatnan niya pang mami niya sa sala. At baka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siyang may dalang malaking maleta. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran ko sa inyo, Mom. I'm sorry to disappoint you but I choose Cassie over this hell life. Saad niya bago tuluyang nilisan ng mansyon. Dumiretso siya sa kondo ng kaibigan. Nagulat pa si Aladdin na makita siya nito ngunit mabilis lang napalitan ng tuwa nang sabihin niyang tinatanggap niya ng offer nito bilang CEO. Ayokong matagalan ng process ng kumpanya, Aladdin. Hindi ko yata kaya kung umabot pa ng 5 buwan bago ko makikita si Cassie.
Sambit niya sa kaibigan. Inakbayan naman siya nito. Huwag ka mag-alala, mabilis lang to, Brad. Hindi ko rin kaya na hindi makita si Are, kaya bilisan na natin. Samantala, sa kabilang dako, naroroon si Cassie kasama si Ara. Kasalukuyan silang naglalabas sa ilog. Hay, kamusta na kaya si Aladdin? Miss na miss ko na siya. Nakasimangot na sabi ni Ara. Palagi naman kayo magkausap sa telepono, pero kung umasta ka parang wala kayong koneksyon. Mataray na sabi ni Cassie. Kahit na, ikaw, hindi mo ba namimiss si Eros? Sandali namang natigilan si Cassie na payuko. Kahit hindi niya sabihin sa kaibigan, alam naman ito na walang araw na hindi niya naaalala si Eros. Lalo pa na wala silang proper break-up. At isa pa, nakita niya kung papaanong lumuha si Eros nang umalis sila sa mansyon. Palagi ko pa rin siyang naiisip, Ara. Kahit alam kong mali dahil alam ko naman na sa ibang babae siya nakatakdang ikasal. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Cassie. Hoy, huwag kang umiyak. Nakakahiya. At huwag kang mag-alala. Alam mo kahit makimagulang niyang si Sir Eros, hindi niya naman siguro gugustuhin na matali siya sa taong hindi niya naman mahal, hindi ba? Kaya huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa. Malay mo, gumagawa na yun ng paraan para makita ka. Alam ko namang malabong mangyari yan, Ara. Pero ganun rin ang hinihiling ko na sana hindi niya tuluyang makalimutan ang pagmamahala namin. Palagi ko pa rin na pinapanalangin na sana balang araw magkita pa rin kami. Tama na nga yan. Please wag na tayo mag-iyakan dito. Dahil hindi matatapos ang labahin natin. Lagot na naman ako kay Inang pag naunahan ako magsampay ng kapitbahay. Napangiwi naman si Cassie at muling kinuskus ang kumot na nilalabhan niya. Tanghali na nang matapos sila maglaba, kaya't gutom na si Cassie. Nay, nandito na ho ako. Wika ni Cassie. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang sandaling makapasok siya sa loob ng bahay. Ay imbis na ang ina niya ang marat nanay, si Eros na prenteng nakaupo sa silya at hawak-hawak ang picture frame na pinaglalagyan niya ng picture ng bata pa. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya. Oh, hi there. I just miss you, Cassie. Nakangiting sagot ni Eros at agad siya nitong niyakap. I'm sorry kung natagalan bago kita mapuntahan rito, Cassie. Marami pa kasi akong inasikaso Sobrang namimiss na kita at hindi ko kayang mawalay ka pa sa akin. Naiiyak na sabi ni Eros. Pero, paano yung mga magulang mo, Eros? Hindi ba nakatakda ka ng ikasal? No, pinutol ko na ang koneksyon ko sa kanila. I choose you, Cassie. And no matter what happened, I still choose you kahit ang kapalit nito. As in araw-araw ang ulamin natin. Mas humigpit pa ang yakap ni Eros kay Cassie. Tuluyan na ring bumagsak ang mga luha ni Cassie. Hindi niya inaasahan na kayang suwayin ni Eros ang mga magulang para sa kanya. Ngunit naputol ang moment nila nang biglang may ngumisi sa likod ni Cassie. Araw-araw, asin ng ulam? Sure ka ba dyan, Eros? Kung makapagreklamo ka nga sa kono ko kapag gulay ang ulam natin, wagas. Huwag ka maniwala dyan, Cassie. Oo, mahal ka niyan pero hindi niyan kaya na tuluyang maging Tumingin siya kay Eros na nakangiti na. Anong ibig niyang sabihin, Eros? Magkasosyo na kami ni Aladdin. Ayoko naman mahirapan ka pa. Mahal na mahal kita. At hindi ko hahayaan na mag-ulam tayo ng asin, Cassie. Biro pa ni Eros. Nauwi sa tawanan ng kaninang iyakan. Hindi rin pinatagal na ni Eros ang pagkakataon at inaya niya na agad na magpakasal si Cassie. Pumayag naman agad si Cassie dahil pinatunayan naman ni Eros sa kanya kung gaano ito karesponsableng mapapangasawa. I pronounced you husband and wife. Kasabay ng anunsyo ng pari ay siyang masigabong palakpakan ng mga taong naroroon sa simbahan. Hindi rin mapaglagyan ng galak sa puso ni Eros at Cassie. Hindi nila inaakala na ang lahat ng bangayan nila noon ay mauuwi sa kasalan. At ang pag-aaway nila noon ay mauuwi sa pagmamahalan. Tayo naman ang susunod, Ara. Biro ni Aladdin sa katabi nitong si Ara na tinarayan lang siya. Natawa naman si Eros na dinuro si Aladdin at humarap kay Cassie. I love you, Cassie. My wife. Saad niya kay Cassie. Mahal din kita, Eros. Asawa ko. Nakangiting sagot naman ni Cassie
At sa huling pagkakataon, muling naglapat ang mga labi nila. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Cassie at ni Eros. Naway may natutunan kayo. Wakas!